Kamusta mga tol? Golden State Warriors official roster. Ngayon yung sabihin, kompleto na to. Meron na ba talagang laban tong Warriors na to ngayong season? Nabay tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Eto muna yung roster ng Golden State Warriors this season. Si Bradin Podjemas, 22 years old, 6'4". Si Moses Moody, 23 years old, 6'5". Si Tropang Hill, 32 years old, 6'4". Si Jimmy Santos, 36 years old, 6'6". Si Quinton Post Opis, 25 years old, 7-footer. Si Doraemon, 35 years old, 6'6". Si Best Shooter sometimes 37 years old, 6'2". Si Tender Juicy Davis, 25 years old, 6'9". Si Pat Spencer Reyes, 29 years old, 6'2". At si Gideon Santos, 23 years old, 6'7". Eto pa, si Jonathan Suminga, 23 years old, 6'7 din. Si Anthony Quickmel, 27 years old, 6'2 naman. At si Gary Payton, 32 years old, 6'2 rin. Yung mga nadagdag naman sa roster ng Warriors, si Buisit Kerry, 35 years old, 6'1. At si Boss Al, 39 years old, 6'8. At yung mali si Looney Tunes naman. Okay game, yung mga point guard muna tayo ha. Syempre yung unang-una dyan, si best shooter sometimes Steph Curry. Last season, 24.5 points, 4.4 rebounds, 6 assists, 1.1 steals, 0.4 blocks, 44.8% sa field goals, 39.7% sa 3 points, at 93.3% sa free throw. Halos ganyan din yung stats niya noong 2023 hanggang 2024 season. Syempre mga tol, etong si best shooter sometimes, siya palagi yung focal point ng opensa ng Warriors, diba? Sa katutak na screens talaga, dinadaanan niya, mapasahan lang yan eh. At syempre, titira talaga natitira yan ng napakaraming 3 points kahit na sometimes ng shooter yan. Last season, eto, 18 attempts per game siya ha. Pero 11.2 attempts doon galing sa 3 points. Ang dami no, adik talaga sa 3 points to. Dati pa naman ganyan eh. 5 taon na double digits palagi tinitira niya sa 3 points ha. At around 40% naman doon pumapasok naman eh. Pero para makalayo ulit sa playoffs ang Warriors this season, hindi enough yung production na yan last year mga tol ha. Kailangan siguro mga 30 points per game to si best shooter sometimes eh no, para magka-chance ang Warriors na makalayo sa playoffs this season, or else iiyak na naman ang iiyak yung streamer na iiyakin kapag natatalo yung Warriors. Ngayon yung sabihin. Eto, yung pangalawang point guard naman nila, yung bago, si Buisit Curry. Eto, ni waves na to ng Warriors, mga tol ha. Pero kasama talaga yan sa plano nila. Ibabalik din niya ngayon November. Parang kayo ng jowa mo, nag-break lang kayo sandali, tapos nagkabalikan na kayo kagad kasi mahal niyo pa yung isa't isa. Kahit pareho kayong pangit, parang ganon. Last season sa Hornets, 6.5 points per game lang to ha. 1.7 rebounds, 0.9 assists, 47.8% sa field goals, at 45.6% sa 3 points. Ang taas eh, no? At 84.6% sa free throw. Yan mga tol, yung 45.6% sa 3 points, yan yung pinakamataas sa NBA last season. Mas shooter pa yun sa minsan-minsan lang shooter eh. Eto mga tol, gusto ko talaga yung pagka-copy cap ng Warriors sa kanya. Kasi diba, kahit na ang daming basut na player ng Warriors, ang isa pang palagi talaga kulang sa kanila, yung legit na backup na point guard. Wala laging ganun eh. At yung tingin ko talaga dito, magiging malinis talaga yung pagkaka-integrate nito sa Warriors. Kailangan lang naman niyang gawin dito yung mga play na ginagawa nila kay Chicken Curry eh. Kumbaga, siya yung papalit sa role ng kuha niya kapag pinaupo sandali. Ganun lang yung kasimple eh. Tapos meron pa silang isang backup point guard mga tol ha. Etong si Pat Spencer Reyes, sa tingin ko hindi gagamitin halos ni Coach Gang ngayong season. Pero worth mentioning to mga tol kasi gusto ko talaga tong player na to eh. Matapang, hindi takot dumiskarte, at magaling pa sumayaw. Dati miyembro ng Backstreet Boys yan eh. Pag yan mga tol nag-back dive sa court, wala na, panalo na kagad ng Warriors. At tapos, meron pa silang isang point guard na ginagawa din nilang shooting guard kasi nga mahilig sila sa maliit na lineup, diba? Eto si Bradin Podjemas, ang posibleng papalit sa trono ni best shooter sometimes bilang main character ng Golden State Warriors kapag nawala na siya. Last season, 11.7 points, 5.1 rebounds, 3.4 assists, 1.1 steals, 44.5% sa field goals, at 37.2% sa 3 points. Eto, tingin ko talaga dito mga tol, kulang lang talaga to sa chances tsaka minuto eh. Kapag ibinigay dito ng Warriors yung mga shot attempts tsaka mga plays na ginagawa nila kay best shooter sometimes, bigla sasabog talaga tong batang to. Very good outside shooter to. Maganda yung kamay to sa middle tsaka sa 3 points, diba? At magaling pa to sa mga layups. Pero mahina rin to dumipensa ha. Pero ang maganda naman dito mga tol, 22 years old pa lang to. Bata pa talaga to eh. So pwede mag-improve pa talaga yung depensa niya kasi kaya naman talaga niya dapat eh, no? 6'4 naman siya, hindi naman siya bansot eh. Kung pag point guard din siya ng Warriors, solid na talaga yung height na yan. 6'4, malaki na sa point guard yung ganyan, diba? Maganda rin yung IQ niyan. Minsan nakikita ko pa nga dyan, yung mga galaw niyan parang si Manu Ginobili dati eh. So okay talaga yung batang yan. At meron pa silang isang point guard na ginagawa din nilang shooting guard, minsan pa nga power forward pa nga eh. Eto si Gary Payton Jr. Again mga tol, isa pang bansot na player ng Warriors. Pero ito naman, kahit maliit ang mga tol, malakas naman talaga ito dumipensa tsaka masipag yan eh. Siguro kung point guard yung position nito mga tol, kagaya ng tatay niya diba, sobrang solid talaga nito. Last season, 6.5 points, 3 rebounds, 1.3 assists, 0.8 steals, 0.3 blocks, 57.4% sa field goals, 32.6% sa 3 points, at 71% sa free throw. Eto, crucial to dati mga tol eh, no? So
championship run ng Warriors dati laban sa Celtics kasi siya yung tumawag kay Jaylen Boring Brown. Tsaka yung hustle niya, tsaka IQ, tsaka sipag, di ba? Pero parang lately mga tol, parang bumaba na yung value nito kay Coach Kerr. Hindi na masyadong ginagamit eh. Siguro mga tol, one of the best perimeter defender talaga to. At kung naging 6'6 lang to, mga tol, malamang sobrang taas talaga ng value nito eh. Kaso nga lang, 6'2 nga lang siya, kaya alanganin talaga siya sa position niya. O ano, akala niya tapos na tayo sa mga bansot? Hindi pa! Mahilig mangolekta ng mga bansot na player yung Warriors eh. Meron pa silang isang bansot, eto si Quick Anthony Melton. 6'2 lang to mga tol, shooting guard pa to ha. Catch and shoot player to mga tol. At last season sa 6 nilaro sa Warriors, 10.3 points, 3.3 rebounds, 2.8 assists, sa 40.7% sa field goals at 37.1% sa 3 points. Simple lang ang role nito mga tol eh, no? 3&D player yan mga tol. Tumira ng 3 points tsaka dumipensa. Kahit na medyo maliit yan, medyo okay naman yung depensa niya. Ayun, sa wakas, tapos na tayo sa mga bansot. Ito naman yung shooting guard naman, si Tropang Hield, ang 3-point specialist ng Warriors. Last season mga tol, 11.1 points sa 41.7% sa field goals at 37% sa 3 points. Kung titignan nyo, parang medyo baba eh, no? 37% lang sa 3 points, tapos 3-point specialist, tinatawag si Raul Ungieske. Bakit ganyan? Eh kasi mga tol, a role talaga niyan, di ba? Tumira ng napakaraming 3 points. Ganun na talaga kasimple yun eh. Kung meron mang hindi pwede pabayaan sa 3 points, tapos ang kalaban nila, yung Warriors, eh ito talaga yun eh. Syempre, si best shooter status na una dyan, di ba? Tapos yung pangalawa doon, eto na talaga, si Tropang Hield na talaga. Dumadaan din niya sa mga screens, di ba? Tapos pwede rin siya catch shoot na player. Pero again, isang offensive player to na kulang sa depensa sa Warriors. Diyan mahilig talaga yung Warriors eh, no? Sa mga ganyang malakas sa opensa, pero mahina dumipensa. Tapos lately mga tol, ginagamit na rin nila shooting guard si Moody eh, no? Noong nadraft si Moody mga tol, kung naalala nyo, eto yung sinasabi nila na merong best potential to become a 3&D player. 6'5 na shooting guard kasi ito eh, maganda pa yung katawan eh, no? Last season, 9.8 points, 2.6 rebounds, 1.3 assists, at 43.3% sa field goals, at career high 37.4% sa 3 points. Eto, consistent talaga sa 3 points mga tol ha. Mula rookie season niya, palaging 36% siya sa 3 points, at last year lang naging 37%. At tingin ko mga tol, siguro this season, siguro kaya nito maging 40% yung 3 points niya this season eh. At yung tingin ko mga rito, dapat ito yung gawing first save ng Warriors eh, kasabay ni Jimmy Santos, diba? Para merong makatulong si Jimmy Santos sa depensa. Pag ito naging isang legit 3&D player mga tol, tapos kasabay niya si Jimmy Santos at si Draymond, good news talaga yan para sa Warriors, para lumakas yung depensa nila eh, no? Sa small forward position naman, syempre, andyan si Wooly Bully Jimmy Santos at tagapagligtas ng Warriors. Last season, 17.5 points, 5.4 rebounds, 5.4 assists, 1.4 steals, 0.3 blocks, at 1.3 turnovers per game lang. 50.4% sa field goals, mataas ha, at 30.8% sa 3 points, medyo mababa naman. Ang normal na average niya sa puntos mga tol, around 20 points per game, so medyo mababa ng konti yan. Pati yung field goal percentage niya sa 30 games niya sa Warriors, 47.6% lang, medyo mababa yan ha. Kumpara nung nasa Miami siya, nasa 50% yung field goal percentage niya. Eto mga tol, eto talaga si Jimmy Santos, ang tingin kong susi para makalayo sa playoffs ang Warriors this season kasi opensa at depensa kinakahayod dito, maasahan mo talaga to eh. Isa sa pinaka-legit na two-way player sa NBA ngayon at pinaka-balance na player sa NBA ngayon, kulang nga na sa 3 points. Yun nga yung weakness niya mga tol eh, no? Pero other than that, wala talaga ako reklamo dito kay Jimmy Santos eh. Puso tsaka yung eagerness para lumaban, hindi umaayaw to, masipag pa to at pwedeng leader talaga to. Okay na okay talaga si Jimmy Santos eh, no? Nakakahaw pa yung attitude niya sa loob ng court. At tapos yung isa pang small forward nila, etong si Jonathan Suminga, ang merong pinakamataas na potensyal sa buong Warriors team ha. Ewan ko ba, hindi ko alam kung maaabot man niya yung potensyal niya under Coach Kerr eh, kasi parang nalilimitahan talaga siya ni Coach Kerr eh, no? Kasi sa Warriors mga tol, organized basketball, di ba? Marami sila sinusunod ng mga plays eh. At tingin ko, hindi talaga bagay sa ganun si Jonathan Suminga. Eh alam nyo kung saan siya bagay. Kung naaalala nyo yung sistema ni Coach Reyes na bara-bara basketball, doon talaga lalabas talaga ng gusto ang laro nito eh. Last season, 15.3 points, 4.6 rebounds, 2.2 assists, 0.8 steals, 0.4 blocks, 1.5 turnovers, 45.4% sa field goals, at 30.5% sa 3 points. Eto tingin ko talaga dito mga tol ha. Kapag yung 3-point percentage niya tumaas siguro mga 38% sa 3 points ha, biglang sisirit talaga yung buong offense nito, pataas din eh. Kasi mga tol, yun talaga yung nagiging limitasyon niya palagi, diba? Pati yung depensa kanya, actually, inaabangan tuloy palagi yung mga salaksak niya eh, no? Kasi nga, mababa yung 3-point percentage niya. Pero mga tol, ilagay mo tong batang to sa isang team na siya yung second option sa opensa, sinasabi ko sa inyo, madali talaga mag-a-average ka agad to, 20 points per game, agad-agad talaga eh. Kaya nga gusto nang lumipat yan, diba? Isipin nyo na lang to mga tol ha, ganyan kagaling si Jonathan Suminga, tapos off the bench pa rin hanggang ngayon, Eagles eh, no? Tapos syempre sa power forward position, andyan na nag-iisa at
napaka-pogi si Doraemon. Pero yan si Doraemon mga tol, kung aalisin nyo yun sa Warriors, sinasabi ko sa inyo, biglang magbabago talaga ang laro ng Warriors Kasi mga tol, si Doraemon lang ang kaisa-isang hindi tinatawagan ng moving screen sa buong NBA. Kahit pa napakaraming moving screen yung ginagawa ni Doraemon kada laro. Actually, galit pa nga yan pag tinatawagan nyo na illegal screening, di ba? Pero yun mga tol ha, si Doraemon ang isa sa reason kung bakit nakakashoot ng 3 points palagi si best shooter of Santos kasi nga moving screen ang binibigay sa kanya. Maganda yung binibigay sa kanya mga moving screen ni Doraemon, di ba? At paminsan-minsan siya rin pumapasa galing sa ibabaw kasi nga marunong talaga mamasa yun si Doraemon Pangit nga lang Kaya nga last season, triple single ang average yan mga tol. 9 points, 6.1 rebounds, 5.6 assists per game. At normal naman, mababa talaga yung 3-point percentage yan mga tol kada taon Kadalasan nga, nasa 30% lang yung 3-point percentage yan, di ba? Pero sasabihin namin dyan, tol, may tira talaga sa 3 points si Doraemon. Kala mo ba? Mukha niya, may tira. At tapos minsan, siya pa nga yung ginagawang sentro ng Warriors kasi nga, gusto nila small ball small ball pa more. Tapos yung bago nilang sentro naman lamang maging starting center nila, etong si Boss Al. Ang dahilan kung bakit ang daming lopsided trades sa kabilang liga. Ikaw na, Boss Al! Galing ng Celtics yan mga tol ha. 6'8", 39 years old na. Pero shooter pa rin naman talaga sa 3 points. So stretch 5 talaga ang laro nito si Boss Al mga tol ha. Noong 2022 season, 44.6% sa 3 points, napakataas At tapos sumunod doon, 41.9% sa 3 points, pataas pa rin ha. Tapos naging 36.3% na lang sa 3 points na season. Pero legit talaga to mga tol. Stretch 5 talaga yung si Boss Al kasi hindi mo talaga pwede pumayaan sa 3 points yan, diba? At yan yung main reason kung bakit kinuha to ng Warriors kasi nga addict sila sa 3 points Tapos okay rin yung depensa ni Boss Al mga tol ha. Gusto ko pa yung IQ niya, matalino talaga yung sa depensa Maganda talaga pumwesto palagi yan Lalo-lalo na sa mga help defense. Although hindi naman talaga sobrang shot blocker niyan. Hindi naman kasi talaga siya ganun kataas tumalon Pero nag-average pa rin siya mga tol. 1 block per game pa rin siya for the past 3 seasons ha. At marunong dito mamasa, so posibleng gagawin ito. Pwesto rin siya ng Warriors sa ibabaw na parang yung ginagawa ni Doraemon. At panghuli, si my boy Quinton Boss OP, 7-footer to mga tol ha. Stretch 5 din to ha. Kung ako ang Warriors mga tol, kung ako lang masusunod ha, ang i-first ko, hindi si Boss Al, eto si Quinton Boss OP na. Pero kasi, kailangan ma-maximize ng Warriors yung nalalabing taon pa ni Chicken Curry tsaka Jimmy Santos sa NBA. Kaya for sure, ang gagawin nila, magiging off the bench lang to. Last season, 8.1 points per game to ha. At 40.8% sa 3 points, mataas yun ha. Yun nga lang, kulang pa talaga sa depensa to mga tol Hindi to kagaya ni Boss Al na okay talaga yung depensa tsaka pwestuhan Pero kung outside shooting lang ang pag-uusapan, tingin ko magkasing level lang silang dalawa ni Boss Al sa ngayon. So yun mga tol sa angkatutak pa rin ang bansot sa roster ng Warriors Gusto kasi talaga nila yung mga bansot no? Pero yung ganyan mga tol, mukhang hindi na bagay ngayon kasi nagsisimula na mag-ipon ng matatangkad na players sa mga NBA teams ha. At mukhang babalik na sa matatangkad ang trend sa NBA. Pero huwag kayo mawalan ng pag-asa mga tol kasi kapag ang Warriors naman pumutok sa 3 points, kahit sino bang NBA team at tapat nyo dyan, kaya talaga nilang talunin yung palagi. Basta pumutok lang sila sa 3 points. Yun nga lang, puputok ba? O nga na naman. Okay na pang himagas, maligay, makita ng small ball.